We are so concerned na, oy, ang linis ang damit ko, mabango, ganyan-ganyan. Pero, pag may mga moment sa Panginoon, nagtitipid tayo. Huwag naman. Huwag naman. And magtatapos na tayo. Tulad nga ng sinabi ng, ng digital team, yung ginawa nilang para sa akin talaga. Empowering grace ni Lord. Ito yung talagang maganda rin na pwede natin baunin para tayo ay, di ba may mga moment tayo na yung talagang hindi natin sadya, nakagawa tayo mali, hindi talaga natin sadya eh. Pero, at the same time, napunta tayo doon dahil nagpabaya tayo sa preparation. Ulitin ko kapatid that's true. May mga moment tayo na hindi sadya moments na pagkakamali. Pero in reality, kung babalikan natin, meron tayong sadya moments na hindi tayo nagpapalakas ng spiritual natin, hindi tayo kumbaga hindi tayo naglalaan ng panahon para palakasin yung ating pananampalataya. Kaya dumarating, imbis na lumalakas tayo para hindi na tayo makagawa ng hindi sadya na pagkakamali, ay nakakagawa na tayo ng hindi sadya. Hindi dahil sa hindi lang natin sadya, pero dahil meron din tayong pagkukulang in our prevention. Kumbaga parang sinabi ng Lord, mag-pray ka, hindi ka nakapag-pray, o nanghina yung faith mo, dahil nanghina yung faith mo, nakita mo yung kapatid mo, nainis ka, wala na. Hindi mo sadya at that moment, pero nakulang bago mangyari yon. Pero huwag kayong mag-alala. Tulad nga ng sinabi sa ating kanina ng first verse, they can't sin because they are born from God. Ito na yung pangako na yon, the empowering grace of God. Sabi sa Ezekiel chapter 36, and I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart. Give you a heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you. Ito maganda. Bakit daw niya tayo bibigyan ng bagong puso at espiritu? Cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules or my laws and statutes. Ito ang napakagandang pag-asa na meron tayo sa Panginoon. Nilagyan kanya ng Santong Espiritu, ang kanyang Espiritu, o the Spirit of Christ sa ibang sali. At sabi niya, para magawa mo yung mga bagay na alam mo hindi mo kayang gawin. Kaya totoo talaga yung sinabi sa unang verse, they can't sin because they are born from God. Kaya expire na yung kantang nirap natin kanina. Nung gusto kong bumait, pero di ko magawa. Dapat ang kinakanta na natin ay, ano yung rap natin kanina? Gusto kong sumama, pero di ko magawa. Gusto kong maniko ng katabi, di ko magawa. Gusto kong magmura, gusto kong mamarel, gusto kong manuntok. May baril pala, di ba? Hindi mo magawa. Pero nga, para meron akong ano dito. Meron isa. Para makita lang natin. Pero nga, okay. Lapit ka dito. Saktong-sakto, di ba? Sa mga magpupulis dyan, dapat ito na, gusto kong mamarel, pero di ko magawa. Salamat, Saktong-sakto, may baril, Dapat ganyan na yung ano natin, di ba? Yung ating pag-iisip. I know, may mga moment na parang sobrang dami ng ating pagkakasala at kahinaan, pagkakamali. Ang hirap makita na itong pangako na ito. Pero hindi porket ang hirap makita, hindi na totoo. Di ba? Totoo pa rin yan. Pag sinabi niya, bibigyan kita ng bagong puso, may bago kang puso. Sinabi niya, may spirit, nasa iyo espiritu ng Diyos para masunod mo siya. Totoo yan. At kahit paminsan hindi mo na makita dahil sa lahat ng kabalbalan natin sa isang buong linggo, it doesn't change the truth that this is alive
and true. Panghawakan mo lang yan. At dito na tayo magtatapos. Ito ang last verse na sinabi ng Diyos sa atin na bago tayo magkamali, He was chosen before the creation of the world, but was revealed in the last time for your sake. Dito, itong passage na ito, pangako ng Panginoon, kung saan sinabi at pinangako ng Panginoon sa atin, bago pa likain ang mundo at ang lahat ng bagay, nakahanda na ako na iligtas ka upang hindi ka mapahamak. Matatalo pa ba tayo dyan? Pero sige, palakpakan mo ang Panginoon. May talo pa ba? Biruin mo, no? Pinoproblema natin yung mga present downfall natin. Pero dito, sinasabi ng Panginoon, hindi ka ba pinapanganak? Hindi ba pinapanganak ang mundo? May nakahanda na akong preventive measure para sa'yo. May nakahanda na akong redemption plan. Meron na akong nakahanda na rescuer para sa iyo. At yun nga, ang sinabi dito, si Kristo ay pinili bago palikain ang mundo para tayo ay iligtas bago pa man tayo magkasala. Nakahanda na siya para tayo ay tulungan kung tayo man ay magkakamali. This one thing I realize, iba yung plan, iba sa purpose. I know, this is not something na, plano na pala ni Lord na magkamali ako. Ano? Iba yung plan sa purpose. Ang purpose ng pagkalikha sa atin, that we glorify God. So, hindi dapat natin isipin na, plano na pala ako magkasala. Hindi. Your purpose is to glorify God. Now, ang kagandahan, may purpose si Lord sa atin kung bakit niya tayo nilikha. Pero sa kabilang banda, may plano naman siyang maganda para sa atin. At sa kabila ng lahat, at nangyari na nga, ang plano ng Panginoon, iniligtas niya tayo sa ating mga kabiguan. Palakpakan natin ang Panginoon, tayo tayong lahat. Kapulutan po natin yung mga conviction sa inyo ni Holy Spirit. At I know He is speaking